Sino sa inyo ang nakaranas na pumasok sa isang silid tapos bigla mo na lang nakalimutan kung ano ang kukunin? Or kaya naman, halos masakit na sa ulo sa pag-iisip ng pangalan ng isang artista. Kahit kanina lang ay napanood mo siya. Familiar, di ba? Sa mga oras na ganyan, di maiiwasang magtanong, hala, baka hindi lang ito pagod. Baka may mas malala na. Natural lang yung takot na yan kasi parang ang nipis lang ng linya sa pagitan ng simpleng pagkalimot at ng early signs ng Alzheimer's disease. Pero, mga kaibigan, napakalaki ng pagkakaiba niyan. Kaya ngayong araw, aayusin natin yan minsan. At para sa lahat, ipakikita ko sa inyo ang 5 pangunahin at matitibay na pagkakaiba sa pagitan ng normal na pagiging makakalimutin at ng mga sinyalis na dapat nating ikabahala tungkol sa Alzheimer's. Pangako, pagkatapos ng videong ito, iba na ang magiging tingin ninyo sa inyong memorya at huwag ninyong palampasin ang dulo dahil ang huling pagkakaiba ay madalas nating ipinapalagay na ugali lang. Pero sa totoo lang, isa pala itong napaka-importanting babala. Pero bago tayo magsimulang maghambing, alamin muna natin ano ba talaga ang memorya at bakit ba tayo minsan pinapahamak nito. Isipin ninyo ang inyong utak bilang isang dambuhalang aklatan or library. Araw-araw, nagdadagdag kayo ng bagong aklat dito, mga pangyayari, pangalan at impormasyon. Habang tayo ay tumatanda, ang librarian, iyon ay ang ating utak, ay medyo bumabagal. Minsan, nailalagay niya ang libro sa maling istante at kailangan mo ng mas maraming oras para mahanap ito. Yan ang normal na pagkalimot dahil sa edad. Isang problema lang sa pagkuha ng impormasyon or retrieval. Ang Alzheimer's disease naman, ibang usapan na yan. Hindi lang yan mabagal na librarian. Ito ay isang proseso na literal na sumisira sa mismong mga libro at istante. Ang mga neurons mo sa utak ay nasisira at namamatay. Ang impormasyon ay hindi lang pansamantalang nawawala. Ito ay tuluyan ng naglalaho. Kaya't mahalagang maintindihan ang simpleng pagiging makakalimutin ay pagkaantala lang sa paghahanap. Pero ang Alzheimer's ay pagkasira ng arkibo. At ngayon, tingnan natin kung paano ito makikita sa totoong buhay. Kaya, ito ang unang mahalagang pagkakaiba. Ang paglimot sa mga maliliit na detalye laban sa paglimot sa buong pangyayari. Mag-isip tayo ng isang sitwasyon. Halimbawa, may nakausap ka sa telepono, kaibigan mo. Kung normal lang na pagkalimot, yan dahil sa edad. Pwedeng makalimutan mo lang ang isang bahagi ng usapan. Gaya ng hindi mo na maalala ang pangalan ng kainan na sinabi niya. Pero sigurado ka na nag-usap kayo. Naaalala mo ang pangkalahatang paksa at pati na rin ang naramdaman mo habang nag-uusap. Ibig sabihin, yung utak natin, yung maliit na detalye lang ang nakawala, pero buo pa rin ang kwento. Para itong pelikula na inalis lang yung isang maliit na linya, pero hindi naman nasira ang buong istorya. Madalas, sasabihin mo pa sa sarili mo, naalala ko na tungkol sa pagkain ang usapan namin, pero talagang nawala sa isip ko yung pangalan. Napakakaraniwan yan. Nangyayari yan sa ating lahat, lalo na kapag pagod tayo o masyadong maraming iniisip. Ang utak natin, sineselekto lang kung ano ang talagang mahalaga at itinatapon na yung tingin niyang hindi na kailangan. Pero tingnan naman natin ang sitwasyon na ito sa pananaw ng isang taong nagsisimula na ang Alzheimer's disease. Hindi lang pangalan ng restoran ang malilimutan niya. Maaari niyang tuluyang makalimutan na nagkaroon nga ng phone call o usapan. Kapag tinanong mo siya, naaalala mo ba nag-usap tayo kahapon ni Alex? Taos-puso siyang magtataka at sasabihin, wala namang nangyaring usapan. Para sa kanya, hindi ito naitala sa kanyang alaala. Parang nabura na lang. At
Kahit anong pilit mong ipaalala, hindi ito mababalik o maibabalik. Nangyayari ito dahil inaatake ng sakit ang hippocampus, yung bahagi ng utak na responsable sa pagbuo ng mga bagong alaala. Ang impormasyon ay hindi lang talaga naitala o naisave sa utak para mas madali itong intindihin. Kapag normal lang ang pagkalimot, parang naghahanap ka ng file sa computer. Hindi mo makita, pero alam mong nandoon. Pero sa Alzheimer's, hindi man lang sinubukang i-save ng sistema ang file na yon. Ito ang pangunahing pagkakaiba na nakaaapekto sa buong buhay ng tao dahil ang mga ganitong nabura na pangyayari ang bumubuo sa kanyang kasalukuyang realidad. Tingnan natin kung paano talaga gumagana ang sistemang ito. Kapag nakalimot ang isang malusog na utak, kadalasan may problema lang sa pag-iimbak o sa pagkuha ng impormasyon. Baka noong oras na pinag-uusapan ninyo iyon, may gumulo sa isip mo, kaya hindi nalak ng maayos ang detalye. O kaya naman, humina lang pansamantala yung mga daanan papunta sa alaala na yun. Pero ang alaala mismo, para siyang isang buong libro sa aklatan. Hindi ito sira. Ang kailangan mo lang ay ang tamang susi o tamang clue para mahanap mo. Halimbawa, kung ipapaalala ng kaibigan mo, di ba pinag-usapan natin yung Italian food? Maaari mong isigaw, ay, oo nga pala, naalala ko na. Ngunit, sa taong may sakit na Alzheimer's, sira na talaga ang buong prosesong ito. Yung tinatawag na amyloid plaques at tangles na nagpapakilala sa sakit na ito, pisikal nilang sinisira ang mga synapses. Iyon yung mga tulay o koneksyon sa pagitan ng ating mga neuron or nerve cells. Hindi lang ito hindi naiimbak, kundi hindi na rin ito naipapasa ng maayos. Kaya naman, kahit bigyan ka pa ng clue, hindi na ito makakatulong. Para ka lang naghahanap ng file sa computer na binura na wala na talaga doon. Hindi na ito umiiral. Para mas maintindihan natin ang pagkakaiba, gumamit tayo ng isang simpleng paghahambing. Isipin nyo na ang inyong alaala ay parang isang kamera. Kung normal lang ang pagkalimot, nakuhanan mo ng litrato. Pero medyo malabo lang. Kitang-kita mo pa rin ang mga tao, ang lugar, at ang pangkalahatang sitwasyon. Pero may isang maliit na detalye sa likod na blurred. Hindi mo mabasa kung ano ang nakasulat sa karatula. Nakakainis, oo, pero nandyan pa rin ang litrato. Pero pagdating sa Alzheimer's disease, pinindot mo ang camera, pero nakasarado pala ang takip ng lens. Wala talagang kuha. Blanko. Walang naiwan. Kahit anong gawin mong paglinaw or pag-adjust sa focus, wala kang makikita dahil wala namang naitala. Itong kawalan ng kakayahan na bumuo ng bago at matibay na alaala. Ito ang isa sa pinakauna at pinakamasakit na sintomas ng sakit na ito. Hindi lang ito simpleng pagkalimot o mga memory gaps. Ito ay parang mga malalaking butas sa sarili mong buhay kung saan ang buong bahagi ng isang araw o isang linggo ay bigla na lang naglalaho. Hindi na talaga nag-e-exist para sa tao. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang napaka-importanting pag-iiba. Ito ay tungkol sa kung paano natin natatandaan kung nasaan tayo o ang tinatawag nating oryentasyon. Ang normal na pagkalimot, ganyan. Minsan, papasok ka sa isang kwarto, tapos bigla kang napatigil, hindi mo na maalala kung bakit ka ba talaga pumasok. Lahat tayo, nangyayari iyan. Ano ang ginagawa natin kapag ganyan? Babalik ka sa kwarto kung saan ka galing or uusisain mo sa isip mo ang mga sunod-sunod mong ginawa. Halimbawa, oo nga pala, nakaupo ako sa kusina, nagtiti ako, tapos naisip kong kailangan kong kunin yung libro. Ayan, naalala mo na ulit ang iyong pakay. Ang kakayahan mong mag-isip at mag-reconstruct ng pangyayari ang tumutulong sa iyo para ma-restart ang utak mo.
Ang ating panloob na GPS gumagana naman ng maayos. Nagkaroon lang ng sandaling aberya sa pagtatakda ng layunin. Hindi ito delikado, mga lolo at lola. Kadalasan, dahil lang ito sa sobrang dami nating iniisip or dahil pagod tayo. Nag-shift lang ang utak mo sa ibang ideya, kaya nawala yung unang naisip mo. Pero, madali mo itong maibabalik kasi ang sistema ng pag-iisip mo, buo at nasa ayos. Pagdating sa sakit na Alzheimer's, mas malalim at mas komplikado ang sitwasyon. Hindi ito simpleng nakalimutan lang ang gusto mong puntahan. Ang nawawala dito ay ang kakayahan mong makita ang sarili mo sa lugar at panahon. Pwede siyang maligaw kahit sa kalye na inikot-ikot na niya sa loob ng 20 taon. Lalabas lang para bumili sa tindahan sa kanto. Pero hindi na mahanap ang daan pa uwi. Ang mga lugar na pamilyar, bigla na lang nagiging iba, nakakatakot at estranghero. Hindi lang ito simpleng pagiging makakalimutin. Ito ay pag-ayaw ng gumana ng bahagi ng utak na siyang responsable sa pagbuo ng ating internal na mapa at direksyon sa paligid. Ipinapakita rin ito sa pagkalito sa oras at panahon. Hindi na alam ng tao kung anong araw, buwan o taon na ngayon. Pwede niyang isipin na taong 1985 pa rin at naghahanda siyang pumasok sa trabaho kahit matagal na siyang nag-retire. Ito ay isang malalim na kalituhan kung saan ang mundo sa paligid niya ay hindi na maintindihan at hindi na mapredikta. Para mas maintindihan, isipin mo na parang bigla na lang nawala ang lahat ng mapa sa Waze o GPS mo. Bakit ba ito nangyayari? Kasi po, ang sakit na Alzheimer's ay madalas nagsisimula sa pag-atake sa bahagi ng utak na tinatawag nating parietal lobes. Iyan po ang responsable sa kung paano tayo nagkakabisa or kung paano natin naiintindihan ang ating paligid, paano natin natatantya ang distansya, nakikilala ang mga bagay, at kung paano tayo gumagabay gamit ang mapa. Kapag nasira na itong mga network ng utak, nawawalan na ang tao ng kakayahang basahin o unawain ang kanyang kapaligiran. Nakikita niya ang bahay, pero hindi na niya maikonekta iyon sa plano o layout ng lugar na nasa isip niya. Tinitingnan niya ang kalendaryo, pero ang mga numero at pangalan ng buwan ay wala nang ibig sabihin sa kanya. Ito po ay isang malaking problema sa pag-iisip or cognitive deficit na lampas pa sa simpleng pagkalimot. Kaya, kung minsan lang nagkamali ng liko ang inyong lolo or lola sa isang hindi pamilyar na lugar, baka stressed lang po iyon. Pero kung nagsisimula na siyang mawala kahit sa sarili niyang bakuran o compound, yun na po ang isang napakaseryoso at nakakabahalang senyales. Kailangan na po agad ng atensyon ng mga espesyalista. Hindi po ito simpleng ulyanin o senior absent-mindedness lang. Ito po ay palatandaan ng matinding pinsala sa utak mismo. Linawin natin ang isang karaniwang paniniwala na ang mga nakakatanda raw ay madaling maligaw. Ito ay isang mapanganib na maling akala. Totoo, humihina ang reaksyon habang tumatanda at mas matagal bago makuha ang mga bagong daan o ruta. Pero, ang maligaw sa lugar na sanay ka na, sa pangaraw-araw mong lakad, hindi na iyan normal. Iyan ay isang malaking babala. Isipin natin ang halimbawa sa pagmamaneho. Ang isang matandang driver ay mas mabagal, mas maingat mag-park. Normal iyan. Pero, kung sumakay siya sa sasakyan at hindi na niya alam kung paano umuwi o ipagkamali niya ang gas at brake, hindi na iyan dahil sa edad lang. Yan ay senyalis na ng karamdaman. Ganoon din sa pag-alala ng lugar. Ang makalimutan ng numero ng unit sa isang malaking gusali, nangyayari iyan. Pero ang makalimutan mo kung saang palapag ka nakatira at kung ano ang hitsura ng sarili mong pinto, iba na itong usapan. Mahalaga na makilala natin ang pagkakaiba ng bahagyang pagbagal ng isip
at ang tuluyang pagkawala ng kakayahan na makita ang sariling daan. Ang pangatlong pagkakaiba na kadalasang nagdudulot ng kalituhan ay tungkol sa problema sa pagsasalita or paghahanap ng salita. Kapag normal lang ang pagiging malilimutin, lahat tayo ay nakararanas ng tinatawag na nasa dulo ng dila or yung tip of the tongue phenomenon. Pilit mong inaalala ang apelyido ng isang artista, ang pamagat ng isang aklat, o kaya'y isang kakaibang termino. Sigurado ka na alam mo yon, kaya mong ilarawan o kung sabihin kung anong letra nagsisimula. Pero ayaw talagang lumabas ng mismong salita. Nakakapang-inis ito. Pero sa bandang huli, maaalala mo rin ito pagkatapos ng ilang sandali o kaya'y sapat na ang isang maliit na pahiwatig para bumalik sa isip mo. Ayos na ayos pa rin ang bokabularyo mo. Pansamantalang nahirapan lang ang utak mo na kunin ng partikular na cell o kinalalagyan ng impormasyon. Nangyayari ito dahil biglang humina ang koneksyon sa pagitan ng ideya at ng mismong salita. Hinahanap ng utak mo ang tamang file pero hindi agad mabuksan. Pero ang pinakamahalaga rito, nauunawaan mo ng lubusan kung ano talaga ang gusto mong sabihin. Kung may sakit na Alzheimer's, iba talaga ang klase ng problema sa pagsasalita. Hindi lang ito simpleng hirap sa paghahanap ng tamang salita. Nagsisimula silang mawalan ng sarili nilang mga bokabularyo. Maaari nilang palitan ang isang salita ng mali, pero kahawig sa tunog o sa ibig sabihin. Halimbawa, sa halip na sabihing relo, baka ang gamitin ay panukat ng oras na suot sa kamay. Ang mga binibitawan nilang pangungusap ay napakasimple at putol-putol. Madalas silang humihinto sa kalagitnaan ng usapan dahil bigla nilang nakakalimutan ang pinag-uusapan at kung ano ang balak nilang sabihin. Humihina ang kanilang pananalita at nahihirapan silang makipag-usap o sundan ang sinasabi ng kausap. Hindi lang nila nakakalimutan ng salita, kundi nakakalimutan din nila kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa tuluyang pananahimik. Titigil na silang magsalita dahil ang pagbubuo ng mga pangungusap ay nagiging napakahirap na para sa kanila. Hindi ito pansamantalang aberya lamang, kundi tuloy-tuloy na pagkasira ng mga bahagi ng utak na responsable sa pagsasalita. Ang dahilan ng ganitong problema sa pagsasalita na tinatawag nating aphasia, lalo na sa mga may Alzheimer's, ay dahil sa pagkakaroon ng pinsala sa ilang kritikal na bahagi ng ating utak, ang temporal at frontal lobes. Diyan mismo matatagpuan ang mga sentro na responsable sa kung paano natin naiintindihan ang salita, ang Wernicke Center, at kung paano tayo bumibigkas o nagsasalita, ang Broca's Center. Kapag nanghina o nasira ang mga bahaging ito, nagugulo na ang buong sistema ng komunikasyon at wika. Hindi lang sila nahihirapang magsalita, kundi hindi na rin nila maintindihan ang mga mahihirap na pangungusap, mga simpleng utos, at kahit ang mga biro. Ang pakikipag-ugnayan nila sa mundo ay sumasagad na lang sa pinakapayak o pinakasimpleng mga salita. Isipin nyo na gumagamit kayo ng diksyonaryo na punit ang kalahati ng pahina at burado naman ang kahulugan ng mga salita sa natitira. Nakikita mo ang salita, pero hindi mo maunawaan ang ibig sabihin nito o makahanap ng kapalit na salita. Ganyan mismo ang kalagayan ng sistema ng pananalita ng isang taong may demensya. Kaya kapag ang inyong mahal sa buhay ay nagsisimula ng mahirapan ng todo sa pakikipag-usap, tandaan po natin, hindi iyan katamaran o pagiging matigas ng ulo. Ito ay malinaw na sintomas ng kanilang sakit. Sige, bigyan natin ng isang malinaw na halimbawa para talagang maging crystal clear sa inyo ang pinagkaiba. Isipin nyo,
may dalawang tao na humihingi sa inyo ng screwdriver. Yung taong may simpleng pagkamalimutin lang, ganito ang sasabihin, pakiabot mo nga sa akin yung, ano bang tawag dyan? Yung pang-ikot ng tornilyo. Yung bakal, may hawakan. Ay nako, nakalimutan ko ang salita. Malinaw niyang na i-describe ang gamit at ang itsura ng bagay. Alam niyang nakalimutan niya lang ang tawag. Kaya effective pa rin siyang makipag-usap kahit saglit siyang nahirapan maghanap ng salita. Pero yung taong may sakit na Alzheimer's, iba ang maririnig mo. Ang sasabihin niya ay, akin na, iyon, para sa gawa, paikutin. Nandyan lang yan. Ang salita niya ay putol-putol. Puro lang siya yan, iyon, at mga generic na salita. Dahil nawala na sa kanyang bokabularyo ang mga tamang pangalan. Hindi na niya kayang ilarawan ang bagay dahil putol na ang koneksyon sa utak niya. Yung koneksyon sa pagitan ng bagay, ng pangalan, at ng silbi nito. Iyan mismo ang malaking pinagkaiba. Ang isa ay naghahanap lang ng salita at ang isa naman, tuluyan unang nawala ang salita. Ang pang-apat na mahalagang punto ay tungkol sa kalidad ng ating mga pagdedesisyon. Lahat naman tayo, paminsan-minsan, ay nagkakamali at nakakagawa ng mga hindi tamang desisyon. Halimbawa, bibili ka ng mamahaling bagay dahil lang sa bugso ng damdamin tapos pagsisisihan mo rin pala. O kaya, nakalimutan mong bayaran ng mabilis mo sa oras kaya nagkaroon ka tuloy ng penalty or multa. Nangyayari talaga iyan. Parte yan ng pagiging tao. Pero pagkatapos ng ganoong pagkakamali, malamang ay matututo ka na at sisiguraduhin mong hindi na ito mauulit. Halimbawa, magsiset ka na ng reminder sa cellphone tupo mo para sa mga bayarin. Ang kakayahan mo na mag-isip ng kritikal at matuto mula sa mga pagkakamali ay nananatili. Ito ay normal lang, isang paminsan-minsang pagkakamali sa paghusga na hindi nakakaapekto sa kabuuan ng iyong pag-uugali at hindi rin naman naglalagay sa panganib ng iyong kaligtasan. Naiintindihan mo pa rin ang resulta ng mga ginawa mo kahit na minsan ay mabilis ka lang magdesisyon. Pero pagdating sa Alzheimer's disease, iba na talaga ang makikita natin. Hindi lang ito simpleng pagkamali-mali. Ito ay tuloy-tuloy at lumalalang pagbaba ng kakayahan na makapagdesisyon ng tama at naaayon. Nangyayari ito dahil nasisira ang bahagi ng ating utak, ang frontal lobes na responsable sa tinatawag nating executive functions. Ito yung pagpaplano, pagtimbang sa peligro, at pagpigil sa sarili. Ang pasyente, halimbawa, ay biglang gagastos ng malaking halaga sa mga hindi naman kailangan. Madali rin silang mabiktima ng mga manloloko or scammer dahil nawawala na ang kakayahan nilang mag-isip ng kritikal. Pwede rin siyang tumigil sa pag-aalaga sa sarili or personal hygiene. Hindi dahil tinatamad siya, kundi dahil hindi na niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang gawin yon. Ang isang malinaw na halimbawa pa ay ang pananamit. Pwedeng magsuot siya ng makapal na jacket kahit tirik na tirik ang araw o kaya naman ay lumabas ng bahay na manipis lang ang damit sa gitna ng matinding lamig. Bakit? Kasi hindi na kayang iproseso ng tama ng utak niya ang sitwasyon sa paligid para makagawa ng tamang desisyon. Ang sintomas na ito ay isa sa pinakadelikado dahil direkta nitong inilalagay sa panganib ang kaligtasan natin. Kung ang paglimot sa pangalan ay nakakainis lang, ang hindi pagkilala sa mga modus o panluloko ay maaaring maging dahilan para mawala ang lahat ng ating pinag-ipunan, kasama na ang pensyon. Kung nakakainis lang mawala ang susi, ang maiwan namang nakabukas ang kalan o bukas ang pinto ng bahay ay maaaring humantong sa isang trahedya. Pero mahalaga, mga lolo at lola, na maintindihan nating hindi ito basta lang pagiging ulyanin o katigasan ng ulo.
ito ay sintomas ng isang sakit. Ito ay dahil sa pagkamatay ng mga silula sa ating utak. Hindi niya ito ginugusto gawin, kundi hindi na niya kaya. Nawawalan na ng kakayahan ang kanyang utak na suriin ang sitwasyon at hulaan ang mga posibleng mangyari. Nabubuhay siya sa kasalukuyan, hindi na niya makita ang koneksyon mula sa dahilan hanggang sa kahihinatnan. Kaya naman, ang pagbabantay sa pinansyal na kalagayan at kaligtasan sa bahay ay nagiging napakahalaga, lalo na sa simula pa lang ng sakit. Sige, mag-isip tayo ulit ng isang analogy para mas maliwanag. Isipin mo na ang pagdedesisyon natin ay parang pagmamaneho ng barko. Ang isang taong malusog, siya yung bihasang kapitan. Siguro minsan, hindi siya makakakuha ng perpektong daan dahil sa bagyo or makapal na ulap. Pero nakikita niya ang mapa, alam niya ang destinasyon, at kaya niyang ayusin ang pagkakamali. Siya ang may kontrol sa barko. Pero ang taong may Alzheimer's disease, para siyang nakasakay sa barko na wala ng manibela or steering wheel at wala ng mapa. Hahayaan na lang niyang tangayin siya kung saan siya dalhin ng agos. Hindi na niya kayang magplano ng daan at hindi na niya maiiwasan ang mga mapanganib na bato or reefs dahil sira na ang mga instrumento niya sa pagmamaneho. Dahil dito, minsan makikita mong gumagawa siya ng mga galaw na parang walang kabuluhan o di kaya'y delikado dahil hindi na siya ang kapitan. Isa na lang siyang pasahero sa barkong hindi na makontrol. Kaya itong kawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay at desisyon, ito ang malaking pagkakaiba ng sakit na ito kumpara sa normal na pagkakamali lang ng tao. Ngayon po, dumako na tayo sa panglima. Ito yung pinakamahirap makita at madalas nating nakakaligtaan. Ang pagkakaiba ng pagbabago sa pakiramdam or mood at sa mismong pagkatao or personality. Sa buhay po ng kahit sino, natural lang na mayroong lungkot at ligaya, may ups and downs. Kaya minsan, naiinis tayo dahil sa problema sa trabaho o sa mga gawain. Nalulungkot tayo kapag may tampuhan sa pamilya o mga mahal sa buhay o kaya na may tinatamad tayo dahil lang sa sobrang pagod. Normal na reaksyon po ito sa mga nangyayari sa paligid natin. Nagbabago ang ating pakiramdam pero ang ating core personality, ang ating pag-uugali at pagkatao ay nananatiling matatag. Alam natin kung ano ang mga nakasanayan na natin, ang ating mga prinsipyo, at kung paano tayo karaniwang tumugon sa mundo. Kung tayo ay likas na mahinahon o kalmado, kahit po sa gitna ng matinding stress or problema, mas malamang na humanap tayo ng solusyon imbis na magwala o magpanik. Ang mga pagbabagong ito sa ating pakiramdam ay inaasahan at mayroon namang paliwanag. Sila ay bahagi ng isang malusog na emosyonal na pamumuhay. Kapag ang isang tao ay tinamaan ng Alzheimer's, may nangyayaring napakalaki at minsan ay hindi maintindihang pagbabago sa kanyang pagkatao or personalidad. Halimbawa, ang dating life of the party o laging masigla ay biglang magiging tahimik, mag-isa at parang wala nang pakialam. Ang dati namang kalmado at mapayapang kasama sa bahay ay maaaring maging mapaghinala, laging balisa at minsan pa nga nagiging agresibo. Nangyayari ang mga pagbabagong ito nang walang malinaw na panlabas na dahilan. Pwede niyang pagbintangan ang kanyang mga mahal sa buhay na nagnakaw dahil hindi lang talaga niya maalala kung saan niya inilagay ang isang bagay. Siya ay pwedeng biglang ma-depress o bigla na lang matatakot ng walang dahilan. Parang pinalitan ang kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dating kilala natin. Kaya nangyayari ito dahil hindi lang ang memorya ang tinatamaan ng sakit, kundi pati na rin ang bahagi ng utak
na responsable sa ating mga emosyon at kung paano tayo kumilos. Hindi ito dahil sumama ang ugali niya. Ito ay malinaw na sintomas ng pagkasira ng utak. Bakit ba hindi natin madaling mapansin o matukoy ang mga pagbabagong ito? Ito ay dahil napakadali nating ipagpalagay na ito ay iba lang. Halimbawa, sasabihin natin, tumatanda na si tatay, kaya nagiging masungit lang. O kaya naman, si nanay, dati nang medyo balisa pero ngayon, grabe lang talaga. Maaaring hindi mapansin ng pamilya sa loob ng maraming taon na ang mga ito pala ay hindi ugali o temperament, kundi mga palatandaan na ng sakit. Mas lalo itong mahirap harapin kapag ang mahal sa buhay ay nagiging mapagduda at wala ng tiwala. Sila ay maaaring tumanggi sa tulong, itago ang kanilang mga problema, at sisihin pa ang mga taong pinakamalapit sa kanila. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding bigat at pasanin sa damdamin ng buong pamilya. Dapat nating tandaan na ang ugat ng mga pagbabagong ito ay hindi masamang intensyon, kundi ang karamdaman. Wala siyang kontrol sa mga damdaming ito. Nagpapadala ang kanyang utak ng mga maling senyales, kaya nakikita niya ang banta o panganib kahit wala naman talaga. Ang pagpapakita ng pagdamay at pag-unawa sa ganitong kalagayan ay mas mahalaga kaysa sa pagtatangka nating kumbinsihin or patunayan na sila ay nagkakamali. Tapusin na natin itong bahagi sa pamamagitan ng huling mito. Ang mito ay ganito: depression lang iyan, hindi naman Alzheimer's. Totoo po, ang mga sintomas ng matinding kalungkutan o depresyon at kawalan ng gana, apathy, ay talagang magkahawig sa maagang senyales ng demensya. Higit pa rito, ang depression mismo ay itinuturing na risk factor o nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng Alzheimer's disease. Gayunpaman, mayroon silang napakalaking pagkakaiba. Kapag ang tao ay may pangunahing depression, madalas sila mismo ang nagrereklamo sa kanilang memorya at lubhang nag-aalala sa kanilang kalagayan. Sasabihin nila, halimbawa, "Doktor, panay na ang pagkalimot ko. Pakiramdam ko, may diferensya na sa akin." Sa kabilang banda naman, ang taong nagsisimula pa lang magkaroon ng demensya ay madalas na itinatanggi ang kanilang problema o hindi nila ito napapansin. Tinatawag itong anosognosia. Kapag tinanong sila tungkol sa memorya, ang sagot nila, "Wala po akong problema. Ayos na ayos ako." Kaya kadalasan, ang pamilya o mga malalapit na kaibigan ang unang nag-aalala at nagbibigay ng alarma. Siyempre, tanging ang doktor lamang ang makapagbibigay ng tamang diagnosis matapos ang kumpletong pagsusuri. Ngunit, itong pagkakaiba sa kung paano tinitingnan ng pasyente ang sarili niyang problema, ito po ay isang mahalagang diagnostic marker or senyales na dapat nating bigyang pansin. Kaya, mabilis nating isummarize ang pinag-usapan. Tiningnan natin ang 5 pangunahing pagkakaiba. Una, sa normal na pagkalimot, nakakalimutan mo lang ang isang detalye. Pero sa Alzheimer's, nakakalimutan mo na ang buong pangyayari. Pangalawa, kapag nakakalimutan mo lang, kaya mo pang balikan ang takbo ng isip mo. Pero sa Alzheimer's, naliligaw ka na kahit nasa pamilyar na lugar. Pangatlo, nahihirapan kang pumili ng salita, pero alam mo pa rin ang gusto mong sabihin. Samantalang sa sakit na ito, nawawala na mismo ang iyong vocabulary. Pang-apat, lahat tayo nagkakamali. Pero sa Alzheimer's, sistema na ang paggawa ng mga desisyong mapanganib at walang lohika. At panglima, ang pagbabago ng ating mood ay kadalasan dahil sa sitwasyon. Pero sa Alzheimer's, ang mismong pagkatao mo ang nag-iiba kahit walang malinaw na dahilan. Ang pinakamahalagang aral na dapat ninyong tandaan, hindi ang iisang beses na pagkakamali ang importante, kundi ang pattern, ang kadalasan,
at kung gaano ito kalaki ang epekto sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung napansin niyo sa sarili ninyo o sa inyong mahal sa buhay ang mga palaging pagpapakita ng sintomas na tinalakay natin ngayon, huwag po ninyong balewalain. Hindi ito dahilan para magpanik, pero ito ay sapat na dahilan para kumonsulta sa isang neurologist o geriatrician. Ang maagang pagtuklas ay hindi man makakapagpagaling sa sakit, pero malaki ang maitutulong nito para mapabagal ang pag-unlad at mapaganda ang kalidad ng inyong buhay. Maraming salamat po sa panonood ng mahalagang video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapakipakinabang ito sa inyo, pakipindot naman po ng like at subscribe para hindi nyo mamiss ang susunod nating mga usapin tungkol sa kalusugan ng ating utak. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Nakaranas na ba kayo o ang inyong pamilya ng ganitong sitwasyon? Alin sa mga pagkakaibang ito ang pinakanagulat sa inyo or pinakamahalaga? Ibahagi po ninyo ang inyong karanasan sa comments. Malaki ang maitutulong nito sa iba